Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Lorenzo Mendoza, isang doktor na may 35 taong karanasan. At ngayong araw, tatalakayin natin ang paksa tungkol sa mga mapanganib na kombinasyon ng pagkain kasama ng repolyo para sa kalusugan ng bato. Ang repolyo, isang karaniwang gulay na madalas ituring na ginseng ng mahihirap dahil sa taglay nitong benepisyo sa kalusugan. Ngunit may isang matinding katotohanan na hindi gaanong nababanggit. Ang repolyo ay lubhang kontra sa tatlong karaniwang pagkain. Kung hindi sinasadyang pagsamahin ninyo ang ito sa isang pagkain, lalo na kung kayo ay may diabetes o mahinang bato, para na rin ninyong nilason ang inyong sarili at sinisira ang mga selulang ang inyong bato. Isang maling pagkain lamang ay sapat na para biglang tumaas ang inyong creatinine level na magtutulak sa inyo papalapit sa dialysis machine nang hindi ninyo namamalayan. Nakasaksi na ako ng maraming pasyente na may stable na blood sugar, ngunit unti-unting lumala ang bato dahil sa tila inosenteng gawi sa pagkain. Maraming tao ang nag-isip na ang gulay ay malusog, ngunit ang pagkain ng repolyo sa ganitong paraan ay mas mapanganib pa kaysa sa pagkain ng maalat ng 10 beses. Ngunit huwag po kayong mag-alala ng sobra. Sa ating pag-usap ngayon, ihahayag ko ang tatlong nakamamatay na magkakasama na ito upang maiwasan ninyo kaagad. Kasabay nito, irerekomenda ko ang tatlong ginintuang gulay na kapalit na makatulong sa paglilinis ng inyong bato at pagpapanumbali ng kidney function nang hindi kinakailangan ng anumang gamot. Ikinukuwento ko ito upang maintindihan natin na hindi lahat ng gulay ay puro benepisyo. Ngayon, alamin natin ang detalye upang maprotektahan ang ating mga bato simula ngayon. Sa mga unang beses na dumadalaw sa ating pahina, ako si Dr. Lorenzo Mendoza, isang doktor na may espesyalisasyon sa diabetes at nutrition para sa mga nakatatanda at mayroong 35 taong karanasan sa mga malalaking klinika dito sa Pilipinas. Sa 35 taon ko sa propesyon, lubos kong naunawaan ang paghihirap ng mga pasyente ng diabetes. Hindi ito ang pisikal na sakit, kundi ang sakit ng ulo dahil sa pagkain. Sa bawat pahawak ng tinidor, may takot na tumaas ang blood sugar, takot sa mataas na kolesterol, at higit sa lahat, takot sa komplikasyon ng pagkabigo ng bato. Ang dialysis machine ay bumabagabag sa pagtulog ng maraming tao. Maraming pasyente ang nagsasabi sa akin, Dr. Mendoza, narinig ko po na napakabuting repolyo, nakakababa daw pong blood sugar at kolesterol. Nais kong linawin na ang paniniwalang ito ay tama, ngunit hindi kumpleto. Ang repolyo ay napakabuti, ngunit ito ay parang isang dalawang talim na kutsilyo. Kung tama ang paggamit ninyo, aalisin nito ang sakit. Ngunit kung mali ang paggamit at ipares sa maling pagkain, sisirain din nito ang kakayahan ng bato na magsala. Bakit ganito? At paano kumain ng tama? Ang pag-uusap na ito ay hindi lamang isang listahan kundi isang gabay sa kaligtasan para sa inyong mga bato. Ipapaliwanag ko ng detalyado at pinakamadaling intindihin para pagkatapos ninyong marinig ay agad ninyo itong maisagawa. Tandaan ninyong makinig para sa inyong sariling kalusugan at upang hindi maging pasanin sa inyong mga anak at apo sa hinaharap. Bago natin isiwalat ang tatlong kawawe na iyon, nais kong lubos ninyong maunawaan ang ugat ng problema kung bakit ang isang inosenteng gulay tulad ng repolyo ay maaring magdulot ng pinsala. Ang nakakagulat na katotohanan ay ang repolyo, lalo na ang itinanim sa ilang partikular na rehiyon sa Pilipinas, ay naglalaman ng tiyak na dami ng mineral na asin at organic acid. Para sa malusog na tao,
Mabilis itong sinasalang ng bato. Ngunit para sa matagal ng may diabetes, kung saan ang glomerular filter ng bato ay naninigas na dahil sa asukal at ang nga butas ang filter ay lumaki. Ang sitwasyon ay ibang-iba. Dalawang salik ang kailangan ninyong tandaang mabuti potassium at oxalate. Kapag mahina ang bato, nababawasan ang kakayahan nitong maglabas ng potassium. Kung ang potassium sa dugo ay tumaas ng sobra, hindi lamang nito mapapagod ang bato kundi maaari rin itong magdulot ng biglang paghintong puso. Pangalawa ay ang oxalate. Kapag ang sangkap na ito ay pumasok sa katawan at makahanap ng kanais-nais na kondisyon, ito ay magiging nga matutulis na bato na maaaring tumusok sa kidney parenchyma, magdulot ng pamamaga at pagdurugo. Ang repolyo lamang ay hindi nakakatakot sa dami ngang sangkap na ito, ngunit ito ay magiging tunay na lason kapag nakatakpo. Ito ngang tsatalis mula sa sumusunod na 3 pagkain. Parang nagdagdag lang kayong gasolina sa apoy. Kaya, ano ang unang pagkain? Naniniwala ako na 70% nga pagkain na nga. Pilipino ay nakakamali dito. Tingnan natin kaagad. Kaawain ng berry sa repolyo, atsara, at inasnan na karne. Ang unang klasikong pagkakamali ay ang pagkain ng repolyo kasama ng atsara o inasnan na karne. Marami ring pamilya ang mayroong adobo na may repolyo, isang masarap at maasim na ulam na gustong-gusto sa kanin. Ngunit, ito ang bomba ang asin na pinakamabilis na sumisira sa inyong mga bato. Bakit po? Ang isang maliit na mangko ng atsara ay maring maglaman ngang dami ngang sodium na katumbas ngang pangangailangan ng isang tao sa 2 araw. Kapag kumain kayo ng repolyong inasnan o nilagang repolyo na isasawsaw sa maalat na patis o bagoong, nakakaroon kayo ang napakalaking daming sodium. Ano ang kahihinatnan? Ang sodium sa dugo ay hihigop ng tubig na magpapataas. Nege dami. Nege sirkulasyon, nege dugo, at magpapataas, nege presyon, nege dugo. Ang mataas na presyon nge dugo ay maglalagay nge matinding presyon sa maliliit na daluyan nge dugo sa bato. Dagdag pa sa mataas na blood sugar. Sisira nito ang mga daluyang ito na magiging sanhing protina sa ihi at dugo sa ihi. Dagdag pa rito, ang proseso ang pag-atsara ang pagkain ay nagbubunga ang maraming nitrite. Kapag mahina na ang bato, mas mahirap ang paalis ng nitrite at sa paglipas ng panahon, ito ay mag-ipon at magdudulot ng pagkalason sa mga selula ng bato. Kaya, ano ang solusyon? Kung gusto ninyong kumain ng repolyo, huwag na huwag itong iatsara. Ilaga o ice steam at ang pinakamahalaga, limitahan ang pagsasawsa, sanayin ang sarili na kumain nenge natural na tamis nege gulay. Kung kailangan, isawsaw lamang sa kaunting diluted na toyo na may kaunting kalamansi. May nagtanong sa akin, Dr. Mendoza, mahilig po akong kumain ng mapait. Hindi po ako kumakain ng asin. Okay lang. Po ba na lutuin ko ang repolyo sa atay at puso para lumakas ang dugo? Ang sagot ay hindi. Mag-ingat sa pagiging sobrang masustansiya na nagiging mapanganib sa ikalawang ulam na ito na hindi rin gaanong kadelikado. Kaaway number 2 repolyo at lamang loop ng hayop atay bituka. Ang ikalawang ulam na ito ay paborito ng maraming Pilipino, lalo na sa hapon, tulad ng chicharon bulaklak na may atsara o ginisang atay na may repolyo. Sa pangalan pa lamang, nakakatakam na, ngunit para sa mga may mahinang bato at diabetes,
Ito ay isang lubang nakakalason na kombinasyon na saan ang problema? Ang malamang lubngang hayop tulad ng atay, bituka, bato, at tiyan ay naglalaman ng napakalaking purine at kolesterol. Kapag kinain ninyo, ang katawan ay magko-convert ng purine sa uric acid. Karaniwan, sasalain ng bato ang uric acid sa ihi, ngunit kapag mahina na ang bato, hindi nito masisala ng mabilis. Ang mataas na uric acid sa dugo ay magiging urate crystals. Ang kristal na ito ay parang matutulis na karayom na didikit kidney tubules at renal pelvis kapag pinagsama sa repolyo, lalo na ang pinirito ng matagal at may maraming mantika, doble ang metabolic burden nito. Ang kahihinatnan ay hindi lamang gout o pananakit ng buto at kasukasuan, kundi mas mapanganib na acute kidney failure. Ang urate crystals ay bumabara sa kidney tubules na nagiging sanhi ng chronic interstitial nephritis. Ito ang pinakamaikling daan patungo sa dialysis. Ang aking solusyon para sa inyo ay alisin ang lamang loob nga hayop sa inyong menu simula ngayon. Huwag nang kumain kahit isang maliit na piraso para lang masarapan. Sa halip, kung gusto ninyong maglutong repolyo, lutuin ito kasama ng balat-free na dibdib ng manok o sariwang kabute. Parehong masarap at ganap na ligtas. Sa totoo lang, maraming tao ang nagkakamali dito nang hindi nila nalalaman. Iniisip na ang atay ay mabuti sa mata at ang bato ay mabuti sa bato. Ngunit sa totoo lang ay lubhang nakakapinsala sa bato. Tandaan ninyong mabuti ito. Hindi patapos. Mayroon pa tayong ikatlong ulam. Ang ulam na ito ay tila napaka-elegante at masustansiya ngunit lubhang kontra sa repolyo. Pakinggan ninyo ang mahalagang bahaging ito. Kaway number 3, repolyo at pagkaing dagat na may balatipon, alimango, tahong. Ang huling ulam sa blacklist ngayong araw ay ang pagsasamangang repolyo sa mga pagkaing dagat na may balat tulad ng hipon, alimango, at tahong. Maraming tao ang mahilig magluto ng sinigang na repolyo na may hipon o kumain ng seafood hotpot na may repolyo. Ang dahilan ay nasa chemical interaction sa loob mismo ng ating katawan. Ang nga pagkaing dagat na may matitigas na balat ay naglalaman ng maraming kalsiyum. Ang repolyo naman ay naglalaman ng oxalic acid. Depende sa uri at panahon ng pag-ani. Ang dami nito ay maring mataas. Kapag nagtatagpo ang calcium at oxalic acid, sila ay magkakaisa at magsasama upang bumuo ng calcium oxalate. Ang calcium ay dapat na maabsorb sa buto at ang oxalate ay dapat na ilabas. Ngunit kapwa sila, bumubuo sila ang hindi natutunaw na precipitate. Ang maliliit na buhangin na ito ay didikit sa urinary tract at sa paglipas ng panahon, lumalaki ito at nagiging bato sa bato. Para sa mga may diabetes, mahina na ang immune system at madalas nagkakaroon ng urinary tract infection dahil sa mataas na asukal sa ihi. Ngayon, mayroon pang bato na bumabara sa daloy at ang bakterya ay dumarami na nagiging sanhi ng ascending kidney infection. Ito ang pangunahing dahilan ng pagkasira ng kidney parenchyma na nagiging sanhi ng pagliit ng bato. Mayroon ding isang bagay na hindi gaanong nababanggit ang sabaw ng nilagang repolyo. Maraming tao ang nanghihinayang sa matamis na sabaw ng gulay kaya inom nila lahat. Ngunit sa totoo lang, ang karamihan sa mga natitirang kemikal, kung mayroon man, at ang natunaw na potassium oxalate ay nasa sabawng pinaglagaan. Kung iinumin ng mga may mahinang bato ang sabaw na ito, mas mabilis na tutubo ang gibato kaysa sa kabuti pagkatapos inigeulang. Kaya
Ang payo ko ay iwasan ang pagluluto ngang repolyo kasama ngang hipon at alimango. Kung kakain, pakuluan muna ang repolyo. Itapon ang unang tubig bago lutuin ang sinigang. Huwak na huwak. Inumin ang sabaw ni lagang repolyo kung kayo ay may kasaysayan ng bato sa bato o mataas na creatinine. Sa puntong ito, siguradong naguguluhan na kayo. Diyos ko, ang pagkain palang gulay ay napakahirap din. Kaya, hindi na lang kakain. Ano na lang ang kakainin? Huwag kayong mag-alala. Inihanda ko na kaagad ang 3 gintong kapalit na pagkain para sa inyong mga bato. Siguro nagtatanong kayo, Dr. Mendoza, bakit ang sakit na ito ay napakahigpit sa pagkain? Kinakatakutan kong kumain ng kahit ano at sa huli ay wala na akong kakainin. Lubos ko po kayong naunawaan. Ang diabetes ay hindi lamang sumisira sa kalusugan kundi pati na rin sa inyong mental na kalusugan. Humahawak ng tinidor ngunit hindi alam kung ano ang susunggaban. Tinitignan ang anak at apo na masarap kumain habang kayo ay lumulunok ng laway. Naunawaan ko po lahat yan. Ngunit mag-ingat po kayo. Hindi ko sinasabi ang bagay na ito para takutin kayo kundi para malaman ninyo kung paano iwasan ang mapanganib na bitag. Nais kong bigyang diin muli upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ang repolyo ay isang mabuting pagkain. Kung tama ang pagkakakain, ilaga, itapon ang tubig at kumain sa katamtamang dami mas mababa sa 100 gramo. Gayunpaman, para sa ganap na kaligtasan at upang makatulong pa sa pagpapalusok at pagpapanumbalik ng kidney function, ipinapayo ko sa inyo na unahin ang 3 kapalit na pagkain na ito. Ito ang mga superfood na kinikilala ng medical community sa buong mundo bilang pinaka-friendly sa bato. Lalo na ang 2 pagkain, isang murang pampalasa na laging available sa kusina ngunit ginagamit ng mga Hapones bilang isang napakahusay na sikreto sa paglilinis ng dugo. Ngayon, alamin natin ang unang pagkain. Solusyon, isa puting cauliflower. Ang kapalit na solusyon number 1 ay puting cauliflower. Bakit ko pinili ang puting cauliflower sa halip na repolyo o berdeng broccoli? Gumawa tayo ng maliit na paghahambing. Ang berdeng broccoli ay napakabuti ngunit naglalaman itong medyo mataas na potassium. Sa kabilang banda, ang puting cauliflower ay may mas mababang nilalaman ng potassium, lubang ligtas para sa mahinang bato. Susuriin natin ng mas malalim ang benepisyo. Ang puting cauliflower ay naglalaman ng maraming powerful anti-inflammatory compound tulad ng sulforaphane. Para sa may diabetes, ang maadaluyan ng dugo sa bato ay palaging nasa isang tago na estado ng pamamaga dahil sa pag-atake ng asukal sa dugo. Ang compound na ito ay parang isang pangkat nga bumbero na tumutulong na patayin ang nga apoy ngang pamamaga na nagpoprotekta sa istrukturang glomeruli. Bukod pa rito, ito ay mayaman sa fiber na tumutulong na alisin ang mga toksin mula sa bituka palabas sa digestive tract na binabawasan ang pasanin ng pag-filter ng toksin para sa bato. Paano ito gagamitin para maging masarap? Mari ninyong ilaga o ice steam. O isang napakagandang tip na madalas gamitin ng pasyente ay ang paggawa ng cauliflower rice. Durugin ang puting cauliflower at igisa. Kainin bilang kapalit ng puting kanin. Ang paraang ito ay hindi lamang makakapuno sa inyong tiyan kundi makakabawas din ng dami ng carbohydrates na kinakain. At ang inyong blood sugar ay magiging kasing ganda ng panaginip. Subukan ninyo kaagad ang ulam na ito mamayang tanghali. Kung ang puting cauliflower ay tumutulong na bawasan ang pasanin, ang pangalawang ulam na ito naman ay tumutulong na palamigin at protektahan ang mga selula bato mula sa pagtanda. Solusyon, 2 pulang bell pepper. Ang ikalawang savyor na pagkain ay pulang bell pepper.
Maraming tao ang nakakarinig ng sili at natatakot sa anghang o init. Ngunit ang nakakagulat na katotohanan ay ang bell pepper ay hindi maanghang at ito ay haring lahat ng uri ng bitamina C na patunayaneng siyensiya na ang nilalaman ng bitamina C sa pulang bell pepper ay 3 beses kaysa sa orange at maraming beses kaysa sa repolyo. Bakit mahalaga ang bitamina C sa bato? Ito ay isang napakalakas na antioxidant. Ito ay tumutulong na linisin ang nga nakakapinsalang free radicals na nabubuo sa proseso ng metabolismo ng asukal. Ito ay parang isang kalasak na nagpoprotekta sa mga selula ng bato upang hindi na masira pa. Mas maganda pa rito, ang bell pepper ay naglalaman ng napakalit na potassium. Ito ay isang gintong katangian para sa mga may kidney failure. Naalala ko pa si Mang Tonyo, 68 taong gulang, isang pamilyar na pasyente sa klinika. Siya ay may diabetes sa loob ng 10 taon at ang kanyang creatinine ay nagsisimulang tumaas ng bahagya. Nag-alala siya. Kaya pinayuhan ko siyang kumain ng kalahating pulang bell pepper araw-araw na hinaluan ng salad dressing. Pagkatapos ng 3 buwan na muling konsultasyon, ang kanyang kutis ay naging mas presko at ang kidney index ay nanatili at hindi na tumaas. Sobra siyang natuwa. Ang pinakamahusay na paraan ng pagkain ay hilaw, hinaluan sa salad o bahagyang iginisa. Huwag lutuin ng sobra. Mawawala ang bitamina. Kung hindi pa kayo sanay, subukan kumain ng paunti-unti. Malutong at matamis ito. At ngayon, ang ikatlong ulam, ang pamilyar na pampalasa na ipinangako ko na tinaguriang reyna ng paglilinis ng dugo. Solusyon 3 sibuyas, ang reyna ng paglilinis ng dugo. Mula palibo-libong taon na ang nakalilipas, itinuring ng sinaunang Ehipsyo ang halamang ugat na ito bilang isang mahalagang gamot. Ginagamit pa nga nila ito para ipambayad sa mga manggagawa na nagtatayo ng mga piramide dahil sa mga benepisyo nito sa kalusugan. Ito ay walang iba kundi ang sibuyas. Bakit mabuti ang sibuyas sa bato? Una, naglalaman itong prenaladine. Ito ay isang natural na substance na may kakayahang magpaluwag ng mga daluyang ng dugo na nakakatulong na magpababa ng presyon ng dugo. At alam niyo na, kung stable ang presyon ng dugo, mas madali para sa bato na huminga at mas maayos ang taloy ng dugo sa bato. Pangalawa, naglalaman ito ng quercetin, isang anti-inflammatory at anti-atherosclerotic compound na napakabuti. Ito ay tumutulong na pigilan ang pagdikit ng cholesterol sa mga pader ng daluyan ng dugo sa bato at ang pinakamagandang balita, ang sibuyas ay naglalaman ng napakalit na potassium. Makakakain kayo ng malaya nang hindi nag-alala sa pag-ipon ng potassium na makakasama sa puso. Maraming tao ang natatakot sa matapang na amoy ng sibuyas. Ang maliit na tip ko ay hiwain ng manipis at ibabad sa malamig na tubig na may kaunting suka sa loob ng 10 minuto. Mawawala ang amoy at magiging malutong pa. Maari ninyong igisa ang sibuyas kasama ngang dibdib ngang manok o kabute o ihalo sa pulang bell pepper na nabanggit sa itaas. Isang plato ngang salat ng bell pepper at sibuyas na may olive oil. Ito ang pinakamahusay na gamot sa paglilinis ng dugo na regalo ng kalikasan. Kaya mayroon na tayong 3 kapalit na pagkain. Ngunit anong oras kakainin? Paano pagsasamahin upang makabuo ng isang kumpletong menu? Tingnan natin ang detalyadong listahan kaagad para madali ninyong matandaan at magawa. Ibinalik ko ito sa isang checklist ngang aksyon. Maari kayong kumuhang papel at panulat o ipa-screenshot
sa inyong nga anak at apo. Una, ang isang mahalagang prinsipyo, huwag kumain ng inasnan na repolyo o atsara. Huwag kumain ng repolyo na may lamang loop. Huwag kumain ng repolyo na may pagkaing dagat na may balat. Laging ilaga ang gulay at itapon ang unang tubig. Pangalawa, mangga-simple na menu para sa malusok na bato. Sa umaga, oatmeal o brown rice noodles na may malinaw at mababang taba na sabaw. Dakdagan ng ilang hiniwang sibuyas na pinakuluan. Sa tanghali, brown rice, pinakuluang puting cauliflower, steamed na isdang dalag na may luya. Tandaan na uminom na sabaw na ibang hulay. Huwag uminom na sabaw na pinaklakang cauliflower kung mataas ang potassium. Sa gabi bago mag-alas 7 ng gabi, ginisang dibdib ngang manok na may sibuyas at bell pepper, kalahating tasang ngang kanin. Tandaan ang dami ngang protina ay depende sa timbang at antas ngang kidney failure. Kumonsulta sa inyong doktor. Tungkol sa mga pambihirang kaso kung kayo ay may akute joint pain dahil sa gout. Iwasan ang repolyo, asparagus, kabuti, at lamang loop. Unahin ang kalabasa. Kung uminom kayo ng anticoagulant na gamot, kailangan ninyong tanungin ang inyong doktor tungkol sa damingang madilim na berdeng gulay tulad ng broccoli at spinach. Dahil naglalaman ang mga ito ngang maraming bitamina K na nakakabawas sa epekto ngang gamot. Ang puting cauliflower at sibuyas ay mas ligtas sa kasong ito. Kita ninyo sa kaunting pagiging matalino sa pagpili ng pagkain, makakakain kayo ng masarap nang hindi nag-alala sa pinsala sa bato. Ngunit teka, alam kong mayroon pa ring malaking katanungan sa isip ng marami sa inyo. Tanong Dr. Mendoza, nakakain ko na po ang repolyo kasama ngang adobo sa buong linggo. Nag-aalala po ako ngayon. May mangyayari po ba sa akin? Paliwanag, kumalma po kayo. Ilang pagkain lamang ang hindi makakasira kaagad sa bato. Kamangha-mangha ang ating katawan. May kakayahan itong magbalanse. Ang panganib ay darating lamang kapag ang ugali na iyon ay paulit-ulit sa loop ngang maraming taon. Ang solusyon, ngayon itigil, kaagad ang maling kombinasyon na iyon. Uminom ng sapat na tubig ayon sa payo ng doktor. Karaniwan ay 1.5 hanggang 2 litro. Hatiin sa maliliit na bahagi upang matulungan ang bato na maglabas ng asin at toksin. Mag-ehersisyo ng magaan, maglakad ng 30 minuto upang makapagbawis, na isa ring epektibong paraan upang maglabas ng asin. Huwag masyadong mag-alala na magdulot pang ang karagdagang sakit. Ang positibong pananaw ay isa ring magandang gamot para sa bato. Ang mahalaga ay mula ngayon, mayroon na kayong tamang kaalaman. Sundin lang natin ito. Mga minamahal na pasyente, sama-sama nating tinahaang mahabang paglalakbay upang maunawaan ang mga nakatagong panganib sa ating pang-araw-araw na pagkain. Tandaan ang 3 panggalan na kailangang palitan: puting cauliflower, pulang bell pepper, at sibuyas. Ito ang 3 bodyguards na makapangyarihan para sa bato ng mga may diabetes. Ang bato ang ugat ng buhay. Ang pagpapanatili ngang bato ay pagpapanatili ngang buhay at pagpapanatili ngang ngiti para sa mga anak at apo. Huwag hayaang dumating ang panahon na nasa ospital na at nakda-dialysis bago magsisi dahil sa pagkain. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pag-usap na ito at kung naniniwala kayo na maari itong makapagligtas ng isang tao mula sa panganib ng komplikasyon, mangyaring maglaan ng 1 segundo upang ibahagi ang video na ito sa mga kaibigan, pamilya, at sa mga grupo nga nakatatanda. Isang maliit na aksyon lamang ninyo, ngunit
may napakalaking kahulugan sa paglilitas ng buhay. Tandaan ninyong panorin. Ako po si Dr. Lorenzo Mendoza. Nais kong batiin kayo ang isang mapayapang araw, stable na blood sugar, at malusog na mga bato. Paalam at hanggang sa muli.